Ito po yung pagpapaalam ni Mike Defensor sa kanyang anak. Ginising niya, tutulog, hinagkan, hinapos, nagpaalam. Dahil si Mike Defensor ho ngayon ay by now I think nasa Sandigan Bayan na at kanyang voluntaryong isusumiti ang kanyang sarili bilang tugon doon sa inilabas o ilalabas na warrant of arrest laban sa kanya. Dito kay Senador Dante Marcoleta at sa kanyang mga kapwa inuusig o uusigin. At kabilang nga dyan si si Congressman Mike Defensor. Sabi ni Nerla Max, basahin din natin ito. Maraming salamat sa halos 4,000 live viewers natin. Patuloy po kayong mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share po kayo. Basahin po natin yung inyong mga komento kagaya nito ni Hanif Balyamen, selected justice o baka ibig niya sabihin selective justice. Maraming salamat sa mga kasama natin. Patuloy po kayong patuloy po kayong mag-comment at babasahin po natin at ipopost po natin yung inyong mga comment. Ito'y nakakalungkot sapagkat itinaon ang paglabas ng arrest warrant sa pagbubukas mamayang hapon 2:00 ng Senate Impeachment Court at pagsisimula ng impeachment trial. Ano ang mensahe na patila ipinahatid ng pag-arestong ito ngayong araw, July 6, 2026? Umaga, dito sa Pilipinas, ganap na pong 10:10 na po ng umaga, July 6, 2026. Ano yung mensahe na tila baga ipinahatid ng pag-aresto dito kay Senador Dante Marcoleta ngayong araw ng pagbubukas din ng impeachment court mamayang 2:00? Ito ba'y mensahe sa mga kapwa niya senador na pagka hindi kayo nag-toe the line at hindi kayo sumunod sa bend the law, maaari din kayong makulong? Ito ba'y mensahe dito sa dalawang senador na dati miyembro ng majority na lumipat sa minority at sila na ngayon ang majority? Ano na ang nangyari doon sa nakaambang kaso laban doon sa dalawang senador na dapat sana'y nauna pang nakasuhan o makakasuhan kesa kay Senador Dante Marcoleta? Yung kanilang kasong plunder ay bunsod ng pangingialam sa ating national budget. Yung kanilang kasong plunder ay bunsod ng kanilang pakikialam at pakikisawsaw diyan sa flood control projects, diyan sa ghost flood control projects, diyan sa flood control funds anomaly. Yan yung basis sana nung dalawang ikakaso sa dalawang senador. Subalit ang kanilang paglipat sa ngayong majority ay hudyat na sila ay absuelto na. At yung taong naninindigan para sa saligang batas at para sa katotohanan at para sa rule of law, katulad ni Senador Dante Marcoleta, ngayon ay nahaharap sa isang non-bailable. Ang warrant of arrest hindi pa malinaw kung merong recommended bail o ang ipinataw ay non-bailable na rekomendasyon kaya makukulong si Senador Dante Marcoleta. At pakaugnay niyan, kukuha pa tayo ng ibang information kung ano man papasok. Si Mike Defensor ay papunta na rin sa Sandigan, kagaya ng aking nasabi kanina. At siya ay voluntaryong susumiti ang kanyang sarili sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Si Vanji Pimentel, sabi rin, ito pang palakas ng loob ng mga mamamayang Pilipino. Basahin natin ito. Sabi ni Let Cantiga, while I was meditating before God and interceding for our nation concerning what's happening in the Philippine justice system, only one comforting words has come. Everything has a purpose. Maaring tama, maaring pero sabi ni Cecil Martin,
Nandyan pa naman sina Senador Alan Cayetano at Senadora Pia Cayetano, both bright senator lawyers. I hope and I wish and I pray that Senator Alan Cayetano and Senator Pia Cayetano will remain true to their commitment to the Filipino people, that they will uphold the rule of law, that they will abide by the Constitution, at lalabanan nila ang lahat ng bend the law efforts na magaganap dyan sa impeachment. No? Yung impeachment to muna, habang nag-aantay pa tayo ng panibagong update dito sa pag-aresto na kay Senador Dante Marcoleta at sa pagsuko ng voluntaryo ni Congressman Mike Defensor. Ano? Sabi ni Mepol Bautista, mga magnanakaw na kampon ni Bangag, magbunyi na kayo, tuloy-tuloy na ang pagnanakaw nyo, mga fish tea. O mga peste talaga yan. O sabi ni at Elizabeth Duck, mahusay po yung mga legal, yung defense team ni Senador Dante Marcoleta. Kaya nga yung aking panawagan sa panibula ng ating live podcast ngayong araw, sana manindigan, maisog na manindigan ang mga nasa Judicial Department of our government. Co-equal naman yan eh. Pagdating naman sa kanila, kung wala naman talagang kaso, pwede nilang ibasura yan at pwedeng hindi mag-issue ng warrant. Kagaya nung kaso kay Dante Marcoleta, no? Kagaya ng kaso kay Senador Dante Marcoleta, paano naging plunder yung campaign contribution? Paano nagkaroon ng plunder ang isang pribadong mamamayan kagaya ni Mike Defensor kung hindi naman siya nakipagsabwatan? Lagyan natin ng konteksto itong naganap ngayong umaga bago pa man magsimula yung officially and formally yung impeachment trial mamayang 2:00 po ng hapon dyan sa Senado. Si Vice President Inday Sara Duterte is the convenient scapegoat. Scapegoat ng inefficient at bangkaroteng Marcos Jr. administration. She, the Vice President, is unfairly blamed. Together with her father, President Rodrigo Roa Duterte, they are unfairly blamed to cover up for the greed and the corruption that is the trademark, the hallmark of the Marcos Jr. administration. Scapegoat lamang sila upang yung dapat talagang managot at panagutin ay makaiskapo, makalimutan ng sambayan ng Pilipino dahil guilty sila sa nakakagalit na flood control funds corruption, sa nakakagalit na ghost flood control projects, sa nakakagalit na substandard ghost flood control projects, si Inday Sara ang kanilang pinagbubuntuan ng lahat ng sisi sa napakaramit laganap na kurakot at korupsyon at pang-aabuso at kawalan ng direksyon na sagisag ng administrasyon ni Bongbong Marcos. VP Inday Sara is the convenient scapegoat para takpag-takpan itong issue ng laganap, talamak, lantarang, kurakot at korupsyon na ating nasasaksihan at sagisag ng Marcos Jr. administration. Mamanipulahin ang inyong isipan at ang inyong emosyon upang ilihis ang inyong atensyon mula sa nakakagalit. Maraming namatay dahil sa baha na hindi naman pala dapat bumaha. Yang issue pa rin ng flood control corruption. Yan ang tunay na issue na dapat panagutan at panagutin ng mga nagnakaw ng pera natin. Pagbubukas mamaya ng ating Senado bilang impeachment court, meron ngayong katanungan.
na umiikot sa lipunan. Ang ating Senado, ano ba siya mamaya pagsisimula ng impeachment trial court? Ang Senado ba ay isang impeachment court? O ang Senado ba na ating mapapanood at masasaksihan sa mga darating na araw, linggo at buwan ay isang ganap na kangaroo court? Nagtatanong ang karamihan, ano ba ang Senado? Impeachment court ka ba o magiging ganap na kangaroo court ka? Wala po sa atin ang tugon. Wala po sa ating mga kamay ang kasagutan. Sapagkat bukod kay Vice President Inday Sara Duterte, Senate is the one that is also on trial here. The Senate as an institution is on trial. Ano ba sila? Gagampanan ba nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang isang totoo, tunay at patas na impeachment court? O sila ay magiging isang ganap na kangaroo court? Ano ba ang kangaroo court? Lagi nating naririnig yan. Yung nagpadala ng video, baka pwedeng paki-advise lang ako kung pwedeng ipalabas yung video yung ipanadala mo na yung pagpapaalam ng isang ama sa kanyang anak. Kung maaari, kung pwedeng isa publiko yan. Yung nagpadala ng video, ano? Paki-check lamang. So ano ba ang kangaroo court? Ang kangaroo court ay isang bias legal proceeding. Bias legal proceeding that completely disregard. Sinasantabi niya. Ayan ang kangaroo court. That completely disregards recognized standards of law and justice. Yan, ganito isinasalarawan ang isang kangaroo court versus sa isang totoong impeachment court. No, yung impeachment court, yan yung ating Senado at sa pagbubukas mamaya ng trial, ng impeachment trial, mapapanood natin simula mamaya. Ano bang Senado meron tayo? Ito ba'y isang Senadong impeachment court na naaayon at sumusunod sa ating saligang batas, hindi bendalo? O makakasaksi tayo ng isang kangaroo court? No, again, kangaroo court is a biased legal proceeding that completely disregards recognized standards of law and justice. Ang outcome sa isang kangaroo court ay palagian predetermined. Predetermined na yan. At yung proseso, ginagamit lamang bilang palabas. Ang proseso sa isang kangaroo court. Kunwaring may legal na proseso upang mabigyan ito ng false appearance of fairness. Yan ang kangaroo court. Again, wala sa kamay natin, hindi natin kayang tugunan, mapapanood natin, masasaksihan natin simula mamaya. Ano ba ang ating Senado? Ito ba'y isang impeachment court? Nagaganap ng kanilang alituntunin na naaayon sa ating saligang batas at mga batas na umiiral? O ito'y isang magiging ganap na kangaroo court? Kangaroo court, again, is a biased legal proceedings that completely disregards recognized standards of law and justice. Walang pakialam sa saligang batas ito, walang pakialam sa batas ito, at kadalasan sa hindi, yung outcome predetermined na. Hindi pa nagsisimula yung hearing, meron na silang desisyon. Yan yung karakteristik ng kangaroo court. Tanong nga ng ating maraming kababayan, ano ba yung ating masasaksihan dito sa napakahalaga at makasaysayang kaganapan na magsisimula mamaya sa Senado? Ang Senado ba'y gagampanan ang kanilang tungkulin bilang impeachment court o magpapagamit sila at magiging isang kangaroo court? Kangaroo court, isang moro-moro, isang sarsuela, isang kunwa-kunwari ang pagdinig, pero hindi pa man nagsisimula, wala pang napepresentang ebidensya, wala pang napepresentang testigo, wala pang nagte-testify, meron nang nakahanda at nakaambang desisyon. Iyan ang karakteristik ng isang kangaroo court. Sa anong pagkakataon? Sa anong sitwasyon nagkakaroon ng kangaroo court? Nagkakaroon ng kangaroo court sa isang authoritarian rule
o yung isang dictatorship. Sapagkat yung kangaroo court, wag naman sana maging kangaroo court ang ating Senado. Ito yung karamihan nagtatanong sa akin, ano ba ang aasahan natin sa ating mga Senado at sa ating mga senador? Ang tugon ko, pare-pareho nating malalaman sa pagbubukas ng impeachment trial mamayang hapon. Atin silang pagpanuorin, magmasid tayo, obserbahan. Sila ba'y gaganap sa kanilang tungkulin bilang senator judges at gagampanan ang kanilang katungkulan bilang impeachment court o patuloy na magpapagamit? Si Inday Sara Duterte, yung mga nagpapanggap na oposisyon, wala po iyan. Yung alyansang Makabayan at Marcos, yung alyansang Akbayan at Marcos, yung alyansang Hilaw na Dilaw at Marcos, yung alyansang Simbahan, Banal-Banalan at Marcos, wala po iyan. Nag-iisa lang ang tunay na oposisyon at yan po ay si Inday Sara Duterte. Kaya hindi nakakagulat na siya ay ginigipit. At gamit ang traditional media, yung mainstream media, kagabi pa lamang, umuusok na yung propaganda ng mga nais sikilin at gipitin si Vice President Inday Sara Duterte. Meron ng mind conditioning. Ang laban no ay nasa public perception na, kanya mahalaga ngayong araw ng Lunes, July 6, sa pagbubukas mamaya ng impeachment court, sa pag-aresto kay Senador Dante, yung pagsuko ni ni Congressman Mike Defensor, by now siguro ito'y nasa meron pong panawagan si Congressman Mike Defensor. Nagpapasalamat po siya sa lahat na nagpapahatid ng words of encouragement, words of support, na magpakatatag siya at sinasabi niya na hindi niya kayang tawagan at pasalamatan at i-recognize ang isa't isa. Si Senador Dante ho ay hindi na pinalabas sa Sandigan Bayan at patungo na rin doon si Congressman Mike Defensor. Yung mga nasa area, kung maaari po kayong dumaan diyan sa Sandigan Bayan upang magpakita ng suporta, pakikisa at ating pagtutol sa diktadorya, ating pagtutol sa weaponization of the law, ating pagtutol sa bend the law. Sana ho ay makadaan kayo. Yan po ay panawagan at pakiusap ni Congressman Mike Defensor na maya-maya lamang ay nandiyan na at makakasama na si Senador Dante Marcoleta. So yan po yung kanyang panawagan. Yung mga nasa paligid po ng Sandigan Bayan na nais magpahayag, payapang pagpapahayag ng pakikisa at suporta sa nagaganap na pag-aresto kay Senador Dante Marcoleta at ganoon din sa pagharap. Voluntaryong pagharap ni Mike Defensor. Maaari po kayong dumulog dyan sa Sandigan Bayan, pakita ninyo ang inyong pakikisa at ating pagtutol sa bend the law. No, bend the law. Sabi ni Jerome Duarte Diola, wala talaga Pinas, kawawang Pilipino. Yan yung nagiging sentimiento ng maraming Pilipino, pero wag po nating isusuko yung laban. Huwag niyong sukuan ang ating bansa. Huwag ninyong tigilan ang inyong pagmamalasakit sa kapwa natin Pilipino. Sapagkat pagka tayo po'y bumigay, pag tayo po'y sumuko, lalong sila ay tuwan-tuwa habang buhay nilang ibebend the law. Ano? Sabi ni Ataryugo, Sabi ni Maria Tess Zamora, ang ating OFW from Hong Kong. Sabi ni Grama Betty, no? Meron tayong pahintulot. Ulitin ko lang, last may pahintulot ako rito Pakita ko lamang po ito.
Yung mga nasa opisina, yung mga nasa paligid doon ng Sandigan Bayan, may papakita po akong video, pinadala ng isang kaibigan. Madudurog ang puso nyo rito sapagkat dito makikita ninyo kung paano yung nakikipaglaban ka para sa iyong mga anak. Sa kinabukasan ng kabataan, yung mga kabataan, panoorin ninyo ito at yung mga nakikipaglaban upang itama yung napakaraming mali at korupsyon sa ating bansa. Pakikita ko po ito kung gaano kahirap yung ikaw na yung naglalantad ng mga anomalya, nagbubulgar ng kurakot, korupsyon sa pamahalaan, tapos ikaw pa yung pinaparusahan, ikaw pa yung makukulong. Meron tayong permiso, pakita ko lang ho ito sa inyo gamit ang aking telepono. Ito. Ito yung kuha kanina bago umalis ng bahay si Congressman Mike Defensor. Kanyang ginising at siya nagpaalam na sa kanyang anak dahil nga alam niya na siya ay anytime aarestuhin. Kanya minarapat niya na yapusin, hagkan sa huling pagkakataon muna sa ngayon bilang isang malayang mamamayang Pilipino ang kanyang pinakamamahal na anak at nagpaalam. Very, very touching po itong eksenang ito. Kahit natutulog pa yung anak, nagpaalam. So, ito yung nagiging kapalit ng pakikipaglaban. Sabi ni Pobreng Pinoy, hindi nakaplay. Nakaplay po yun. Ano lang po ito, mabilis na version. Pakita ko lang uli. Tutulog yung anak. Ayan po yung si Mike Defensor. Ginising yung anak, nagpaalam. At hinagkan at ginapos sa sasabi natin, huling pagkakataon muna sa ngayon habang hindi napagbibigyan yung kanilang magiging hiling na petition for bail. So dito natin nakikita na malagim na sitwasyon ng ating bansa. Marami pong nagre-request i-play daw po uli. Ito, ipakikita ko lang sa inyo. Tutulog yung bata sa kwarto niya, pinasok na ng kanyang ama, si Mike Defensor po yan. Nagpaalam, hinagkan, hinapos ang kanyang anak sa huling pagkakataon muna sa ngayon sapagkat kung non-bailable ang isinampang kaso sa kanya, mapipiit po muna siya at si Senador Dante Marcoleta. I'll play it again para po dun sa kakapasok lamang. Ito po yung pagpapaalam ni Mike Defensor sa kanyang anak. Ginising niya, tutulog, hinagkan, hinapos, nagpaalam. Dahil si Mike Defensor ho ngayon ay by now I think nasa Sandigan Bayan at kanyang voluntaryong isusumiti ang kanyang sarili bilang tugon doon sa inalabas o ilalabas na warrant of arrest laban sa kanya. Ang kanyang pakiusap, binasa ko kanina yung kanyang mensahe na yung mga nasa area po sana alam ho ninyo yung father's love sa anak. Pinakita po natin uli ito. Si Mike Defensor po yan, ginising yung anak niya bago siya magtungo sa Sandigan Bayan ngayong araw. Kanyang ginising, nagpaalam, naging emosyonal ang paalaman ng ito. At dyan nakikita natin na halos ayaw magbitiw. Higid ng Sandigan Bayan na nais magpakita ng kanilang suporta. Kayo po'y inaanyayahan na magpakita ng payapang pagpapakita ng inyong suporta at pakikiisa kay Senador Dante Marcoleta at kay Mike Defensor at pagtutol sa patuloy na bendalo na ating nasasaksihan. Sabi ni Lynn Baro, alam mo Lynn, ang matagal pa kasi yung 2028 na yan Atin dapat patuloy na tutulan yung mga nangyayaring ganito.
sapagkat baka wala tayong lalong abutan sa 2028 kung magpapatuloy ang ganitong baluktot na pamamalakad ng ating pamahalaan. So balik po tayo, yung pinag-uusapan natin kanina sa Senado. Sagutin ko lang po ito ha. So yan po, ang tanong ng karamihan, ano ba ang ating mapapanood simula mamayang hapon? Ang Senado, ito ba'y impeachment court o magiging kangaroo court? Pinaliwanag ko sa inyo, ang isang kangaroo court is a biased legal proceeding that completely disregards all established and recognized standards of law and justice. Wala na. Sasagasaan nila yan, bendalo talaga. At karaniwan, kadalasan, ordinarily, ang kangaroo court ho, predetermined na yung outcome. Hindi pa man nagsisimula yung presentation of prosecution at yung presentation ng defense, meron ng nakaambang hatol yung mga miyembro ng kangaroo court. Again, the answer to that question, kung ang Senado bang makikita natin ay isang lehitimong impeachment court o kangaroo court, wala po sa ating mga kamay. Sapagkat bukod sa pag-uusig na gagawin nila kay Vice President Inday Sara Duterte, beginning today 2 p.m., yung commencement of the impeachment trial, pati po ang buong Senado bilang institusyon is on trial. Sila rin ay lilitisin ng mamamayang Pilipino bilang institusyon. At yung mga senador, yung senator judges individually, in their personal capacity, sila din po ay maituturing na linilitis ng mamamayang Pilipino. Sila ba'y magpapatuloy sa kanilang baluktot na pag-uugali ng bendalo? Yung Amerikanong senador dyan, pagpapatuloy pa ba niya ang pagiging bendalo boy? Babantayan niya ng mamamayang Pilipino. Kaya po, yung public perception napakahalaga. Kagabi pa, kaninang madaling araw umigting hanggang ngayong umaga, tila yung mind conditioning na mga nais na matanggal o maalis si Vice President Inday Sara Duterte ay nag-overheat na ho. Talagang nakatodo yung mga media operator, lalong-lalo na sa mainstream. Now, the Senate as an impeachment court. It's the constitutional duty of the Senate as an institution to convene as the impeachment court. And it is the constitutional duty of the individual senator judges na gagawa sila ng kanilang hatol later on the basis of the facts pursued and the evidence presented. Dapat doon ang magiging basihan nila. Yung naririnig po ninyo bilang gabay lang, ang impeachment is both political and legal, or that yung impeachment is more political than legal, hindi o. Ang tamang description at appreciation kung ano ba ang impeachment process, impeachment trial, the impeachment trial is both equally political and legal interplay. Parehong legal at political yan. Hindi pwedeng mangibabaw lamang ang political at sasabihin, alam mo naman ninyo, pagdating sa impeachment, numbers game yan. Hindi po yon. Malinaw dyan, dahil ang impeachment ay isang prosesong nakapaloob, nakasulat, may garansya, at sinasagisag ng ating saligang batas. Ano yan? Yung Article 11, Section 1. Yung Article 11, Section 1, public office is a public trust. So, merong constitutional anchor ang impeachment. Therefore, sa Senado bilang impeachment court at ang mga senator judges ay inaasahan. Igawad ang due process. Igawad ang due process kay Vice President Inday Sara Duterte. At hindi lamang doon sa inuusig, igawad ang due process. Dapat itaguyod at respetuin ang ating saligang batas at ipatupad ang lahat ng batas na umiiral. Hindi pwedeng political exercise lamang ito, taasa lang ng kamay, paramihan ng boto. Malinaw po yan. At yung katanungan,
kung ang ating pang Senadong masasaksihan ay isang ganap na impeachment court o magiging isang ganap na kangaroo court, o ulitin ko, tanging ang mga senator judges lamang ang makakasagot niyan. Kung paano nila papatakbuhin itong impeachment trial na magsisimula mamaya. Hindi pwedeng sabihin sila ay impeachment court at hindi may tuturing kangaroo court. Ang isang magiging batayan o isang magiging sukatan, mga kababayan, kung paano nila tatratuhin ang malinaw na iniutos ng ating saligang batas pagdating sa boto para sa conviction. Malinaw dyan, para ikay makonvict sa isang impeachment court, kagaya ng nangyayari ngayon at mamaya'y sisimula na nga ang pagdinig kay dito sa gawa-gawang kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Apat po yung articles of impeachment. Unang-una dyan, yung isang article, yung alleged misuse of 612.5 million confidential funds. Itin ko alleged misuse of the 612.5 million confidential funds. Samantala, yung 556 billion, yung figure ng 556 billion galing ito sa PCIJ PCIJ yung figure na aking sinasabi, na ang kabuuang halaga ng flood control funds sa ilalim ni Bongbong Marcos mula 2022 hanggang 2025 ay 556 billion. 556 billion. And yet walang napapanagot, walang pinapanagot. So yung unang articles, there are 4 articles of impeachment. The first article is the alleged misuse of the 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President. Yung ikalawang article ay yung sinasabing unexplained wealth. Yung pangatlo ay yung sinasabing bribery nung siya ay nanunungkulan pa bilang kalihim ng Department of Education. At yung pang-apat na article ay yung sinasabing grave threat laban kay Bongbong Marcos sa kanyang may bahay at sa kanyang pinsan. Yan yung 4 na articles of impeachment na didinggin ng ating Senado. So ang magiging sukatan, isa sa magiging batayan ng mamamayang Pilipino upang magkaroon ng pahayag o desisyon kung ano ba na impeachment court na ginagampanan ang kanilang trabaho alinsunod sa kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas at iba pang batas na umiiral, o sila ba'y magiging isang kangaroo court? Ano ba ang mananaig? Ang ating saligang batas? Ang ating constitution? O magpapatuloy ang political prostitution? Ito po yung mga tanong na kumakalat po ngayon sa lansangan, sa mga social media at sa mga usap-usapan. Ang tanong nila, ang Senado, impeachment court nga ba o kangaroo court? Ano ba ang mananaig? Saligang batas, yung ating konstitusyon, o patuloy at lalawig pa ang political prostitution? Ito po yung ating antabayanan, ating abangan, ating panuorin. Na magaganap nga mamayang alas 2, alas 2 ang pasimula ng impeachment trial. So, masusubok natin kung sila ba ay isang impeachment court o isang kangaroo court. Unang-una dito sa kung paano nila tratuhin yung tamang pagbibilang ng 2/3 votes para magkaroon ng conviction. Yung 2/3 yan ng 24. All seats, regardless whether that seat is vacant or not. Yung kabuuan po niyan 24, 2/3 of 24, 16. Kagaya ng ating diskurso na rito in the past podcast natin na live, maaari lamang madiskwento yung 24 kung merong namatay. Wala naman. Merong nag-resign, lalong wala naman. O merong na-expel. So sa kasalukuyan, itong 3 kondisyon ay wala. Therefore, dapat ang bilang ay 24.
Tanong, to be objective, paano naman yung fugitive from justice? Paano yung nagtatago katulad ni Senador Bato de la Rosa? For the sake of objectivity, maaring tratuhin na exception din yung kaso ni Senador Bato de la Rosa. Pero magkaganoon pa man, kung babawasan mo ng isa yan, ang 2/3 pa rin yan, nangangailangan pa rin ng 16. 16 pa rin to warrant a conviction pagdating dyan sa impeachment trial, sa impeachment court. Dito natin ngayon masusukat kung ito bang kasalukuyang komposisyon ng Senate Impeachment Court ay gagampanan ang kanilang katungkulan bilang impeachment court na alinsunod sa saligang batas o papapel gaganap bilang isang kangaroo court. No, yung wala ng batas, patalon-talon at sasagasaan lang ang ating saligang batas. Ulitin ko, wala sa kamay nating mga Pilipino. Tayo ay magmamasid simula mamaya. Tayo ang gagawa ng ating sariling opinyon, desisyon, kuro-kuro at hatol kung ano ba ang direksyon ng impeachment court. Mamaya, ito ba'y patungo sa pagiging isang totoong impeachment court o kangaroo court? Ano ba ang gagawin nilang batayan? Ang saligang batas ba? Rerespetuhin? Itataguyod ba nila ang konstitusyon o mananaig ang political prostitution? Ito yung mga katanungan na kagabi pa ay laganap na sa lahat ng usapan. No? Kaya tutukan natin ang mga kaganapang ito. Sabi ni Tonet Arias, maraming salamat sa iyo, Tonet. Ganon din si At Galaxy, present pa rin si At Galaxy, maraming salamat. Si Myra Tauro, sabi niya, wala na talagang patas na hustisya sa Pilipinas. Mula nang si Bongbong ang naging presidente. Si L.A. Albuena, nakakaawa si Senador Dante Marcoleta at Congressman Mike, pero mas nakakaawa ang mamamayang Pilipino. Agree. Si Regina Sales, hanggang ngayon walang kinakaso kay Martin Romualdez. Tapos kay Marcoleta ang bilis. Tama. Si Elvira Tunil, wala na tayong maaasahan. Ang Supreme Court walang maaasahan. Ano na ang nangyari sa bayan natin? Yan din ang palaisipan at hanggang ngayon ay katanungang naglalaro sa aking isipan. Si Richard Rayo, tanging si Senador Marcoleta ang matapang na sumagot sa mga baluktot na plano nila. Alam niyo, tama yung nag-comment kanina. Nariyan pa si Senador Alan Peter Cayetano at ang kanyang kapatid, si Senadora Pia Cayetano. At syempre nandyan ang matapang at marunong na si Senador Robin Padilla na I'm sure magtatanong ito pagdating na pagkagumugulong na umuusad na yung impeachment trial. Pero syempre, iba pa rin kung nandyan si Senador Dante Marcoleta, dagdag kaalaman sa lahat yan At yan isang seasoned litigator, hindi lamang seasoned legislator. Marunong magtanong, marunong mag-cross-examine, kaya magpalabas ng katotohanan sa pamamagitan ng matalas na pagtatanong. Yun ang mawawala ngayon. If he will not be granted bail, no? Yung Sandigan Bayan, kapatid mga abogado ni Senador Dante Marcoleta, pwede yung ilagay siguro ito sa inyong petition for bail na it's a novel issue na habang dinidinig ang impeachment trial, sila ay senador pa naman, kahit si Senador Jinggoy, habang dinidinig ang impeachment trial, maano ba namang bigyan sila ng piyansa upang makasali diyan sa pagdinig na gagawin sa Senado? Ito'y aking wishful thinking. Maaring gawin ng Sandigan Bayan, pahintulutan si Senador Dante Marcoleta at si Senador Jinggoy Estrada ng pansamantalang kalayaan tuwing araw ng Lunes, Martes at Miyerkules. Bakit? Yung schedule po ng trial, magsisimula po yan mamaya 6th day of July, 2:00 ng hapon. Sa panimula po, ang schedule ng trial ay Monday, Tuesday, Wednesday, 2:00 po ng hapon. Baka naman, maisip ng mga kagalang-galang na hukom diyan sa Sandigan Bayan, pahintulutan na makalabas
si Senador Dante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada pansamantala upang gampanan ang kanilang tungkulin bilang senator judges dito sa magaganap na impeachment trial. Conditional bail ang ibigay nila. Lalabas lamang itong dalawa tuwing araw ng Lunes, Martes at Miyerkules. Yun sana din ang maging hiling ng kanilang mga abogado. Thinking out of the box tayo, maging hiling nila, kung ayaw nyo kung bigyan ng piyansa at gusto nyo nakapita ko habang dinidinig, paari bang bigyan mo ako ng kortesiya, gampanan ang aking trabaho bilang senador? Elected yung mga yan eh. Wala pa namang conviction. Hindi naman makakalabas ng bansa yan. Escortan na, mag-provide na ng security ang Sandigan Bayan. Tuwing Monday, Tuesday, Wednesday, hayaan silang mag-attend at gampanan ang kanilang trabaho bilang senator judges sa gaganapin na impeachment trial. At pagkatapos nun, ibalik nyo uli sa selda. Kung 7 months or 8 months tatakbo ang pagdinig, edi 7 months, 8 months ganito set up. Pagtapos naman ng SONA, ang sinasabi, mag-a-adjust ang schedule ng trial. Magiging Tuesday, Wednesday at Thursday. So, di mag-adjust din yung pansamantalang kalayaan or conditional bail na bibigay ng Sandigan Bayan. Tuwing Tuesday, Wednesday at Thursday, palabasin si Senador Dante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada upang magampanan ang kanilang obligasyon bilang mga senator judges diyan sa impeachment trial. Pwede ho yun. Kung gugustuhin ng Sandigan Bayan, pwede yun. Bakit? Di pa naman convicted yung mga yan eh. Alam naman natin yung kaso kay Dante Marcoleta. Ito ng milyon-milyon tao yan eh. At napakahalaga ng impeachment process. Sabi ni @moon_flower, this is not the right time to retire or invest in the Philippines. Sirang-sira. Actually, yan yung nananaig na malungkot na sentimiento. Sabi naman ni Dina Edgar L. Legaspi, tama po, attorney, tama ang ibig niyang sabihin yung aking panukala na sa abogado ni Senador Dante Marcoleta at ni Senador Jinggoy Estrada, humirit kayo, humiling kayo, magmosyon kayo na bigyan kayo ng conditional or temporary freedom during the conduct of the impeachment trial, which is Monday, Tuesday, Wednesday, beginning 6 p.m. Palabasin kayo, makapag-attend kayo sa Senado, tapos balik diyan sa inyong piitan. Bakit? Hindi pa naman sila convicted. Hindi naman convicted criminals yung mga yan. Linilitis pa. At hindi naman nabawasan yung pagiging senador nila. At napakahalaga ng kanilang gagampan ng katungkulan bilang senator judges. Hindi lang sila senador, senator judges sila during the impeachment trial. Bigyan sila, ilagay sila under the custody of the Senate leadership, the Senate as an institution during impeachment trial dates. Hayaang makadalo si Senador Dante at Senador Jinggoy tuwing Monday, Tuesday, Wednesday, 2:00 ng hapon, makapag-participate diyan sa gagawing trial. At pag natapos na ang SONA, mag-a-adjust ang trial schedule, hayaan din sila na makadalo during Tuesday, Wednesday, at Thursday. Sapagkat alam naman natin ang layunin eh. Sabi nga ni Cynthia de la Peña, yan ang tunay na layunin. Ang gusto nila hindi mag-participate. Yan yung natin, sabi ni John Kides, temporary release. I'm sure the bright legal minds of our justices there in the Sandigan Bayan can come up with something novel na pwedeng makadalo bilang senator judges. Uulitin ko mabigat ang obligasyon ng dalawang senador na ito. Hindi lang sila senador sa mga magaganap simula mamayang 2:00, sila'y senator judges. Marapat na sila ay bigyan ng partisipasyon at hayaan ng Sandigan Bayan na makalabas
during trial dates at magpunta sa Senado at ilagay sila sa kustodiya ng Senado, pagkatapos nun ibabalik sa kanilang piitan o kanilang selda. Ito'y marapat lamang pagbigyan ng Sandigan Bayan sapagkat hindi naman ito convicted pa. Sabi ni At Good Servant, malaking tinik kasi sa kanila si Senador Dante Marcoleta. Agree, tama ka, dahil isa siyang matinik na abogado at maalam sa batas. Tama ka, si At Good Servant. Maraming salamat. Maraming salamat. Oo. Sabi ni SP Tato, I do not know about the bright legal minds, attorney. I'm still hoping. Sabi ni George Castillo, sabi ni Tapsi Dirangaron, Tapsi Dirangaron, I hope not. I'm still hoping. We have to remain hopeful sa kabila ng mga maraming nakakalungkot na kaganapan sa ating bansa. So ayan ang ating binabantayan ngayon. At ang impeachment is also an effective way to diffuse and take away our attention from the unresolved trillion peso flood control corruption. Yung ghost flood control projects, yung substandard flood mitigation projects, and trillion peso flood control funds corruption. Yan ang tunay na issue. Napakahusay na distraction itong magaganap na impeachment trial. Pero wag ho ninyong kalilimutan, ang tunay na issue ay ang laganap at talamak na kurakot at korupsyon na ating pare-parehong nararamdaman at nasasaksihan sa ilalim ng Marcos Jr. administration. So meron daw ginagawang press conference si Senador Dante Marcoleta. Maaari po ninyong panuorin. Pansamantala ko po munang tatapusin ang ating live ngayon upang magbigay daan sa press conference na yan. Pero ulitin ko the Senate as an institution and the senators individually are likewise on trial here. It's not just VP Inday Sara that will undergo trial. The Senate as an institution and the senators individually will also be under trial. Panuorin natin sila. Ano ba ang magiging ang Senado? Ang Senado ba natin ay magiging isang ganap na impeachment court na tutupad sa kanilang alituntunin at sinumpaang tungkulin na naaayon sa ating saligang batas? Konstitusyon ba ang iiral o lalaganap ang political prostitution? Impeachment court ba magiging ang Senado o isang kangaroo court? Ang issue pa rin ay ang flood control funds corruption sa ilalim ni Bongbong Marcos. Hindi po itong diversyon na dulot ng impeachment trial. So pansamantala po nating puputulin ang ating live podcast. Nandyan po sa ibang pahina, live po ang press conference ni Senador Dante Marcoleta. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa muli po nating pag-arap. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, ating antabayanan, Senado, impeachment.